Hi guys! So, may panty. Walang panty. Guys, this is the next day of my vlog. Yeah, I did my reporting yesterday and it's been a long time. Ano siya guys, natatawa pa ako kasi in the middle of my reporting, I got too comfortable. Meron akong ginawa habang nagre-report ako. Magre-report ako guys, ganyan ako ng ganyan. And then you know, ganun ako ng ganun. Anyway, today is Friday and my boyfriend is sick. May sakit siya kaya hindi kami nag-uusap. So now I am going to be focusing on my student life. And meron ako i-share sa inyo guys. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako gagawa ng seryosong reaction paper. Naalala ko nung college ako, merong pinanood sa amin yung teacher namin na maggawa ng reaction paper on a specific movie. And for sure, mababa ako dun. Kasi I'm not good in essays, guys. Essays and reaction paper. And now, grabe. Grabe tong reaction paper na to, bonggang-bongga. Kasi guys, ngayon ko lang na-realize yung instruction ng teacher ko, ng professor ko. Every group reporting, you have to summarize the report and at the same time, make a reaction paper, double spacing, Arial 12, 1 page per group. So, every grouping, isummarize mo, then after mo isummarize, mag-reaction paper ka. And na-realize ko, grabe. Grabe ang pag-aalog ng masteral sa utak ko this past few days. But anyway, today I finished one task. Meron kasing assignment yung teacher namin na maghanap ng journal like article regarding, you know, health regarding dito sa research, and then you need to make a reaction paper 2 pages. And I finished it today and I'm so happy kasi alam niyo ba guys, natatawa ko. Ewan ko kung ano, but sa reaction paper ko guys, nasali ko si Lord. Natatawa talaga ako, nasali ko si Lord kasi merong part doon na talagang kasali-sali ang Panginoon, you know. But anyway, sa sunod ko talaga ko sa inyo yan guys pag okay na tong subject na to. But yeah, update. This is another interesting thing na naman sa buhay ko na gumawa ng reaction paper on a specific topics. And nag-research ako guys. First time ko nalaman na ganun pala mag-reaction paper. Like you need to have an introduction, body, and conclusion. While I was a student before, I don't think that ganun yung ginawa ko. But yeah, basically introduction is your introduction and then your body is mag-agree ka ba or magdi-disagree sa nalaman mo, like all of these things. Anyway, actually na-enjoy ako. Medyo na-enjoy ako guys dito sa reaction paper na to. Anyway, I'm just cooking my adobong manok now. Hindi pa ako nakapag-exercise late na. It's 3:50 in the afternoon. Around 4, siguro 4:15 mag-exercise ako. And then kakain ako ng adobo. But while I'm waiting for my adobo to cook, I'm just, you know, summarizing my report, our report, kasi group 1 kasi kami guys. Kasi alam niyo naman ang apelyado ko. First talaga yan. Check ko lang yung niluluto ko, pagluto ng adobo ko. So, yeah. Yung deadline naman ito, end of the month pa. Pero gusto ko na siya tapusin ngayon. Deadline nun, end of the month pa. Pero, ang gagawin ko, every time na may matapos na reporting, gagawa na ako pagkagabi. Kasi ayoko mawindangers, guys, na sabay-sabay ko yun gawin lahat. So, since natapos na last meeting namin, ang group 1 and group 2, I will see to it na matapos ko na ngayon ang summarization ni group 1 at ni group 2 at reaction paper ni group 1 at ni group 2. So far, I have been, I don't even know what I feel right now, but I'm just thankful and grateful that God is there always for me all the time. So, gagawin ko lang to guys. Kasi baka magising na yung boyfriend ko. Mag-uusap na kami, hindi ko na to magagawa. But, grabe itong vlog na to, putol-putol. Hi guys! Good morning. So, alam niyo ba kagabi, nag-edit ako ng video. And, good thing, while I was editing, I forgot. Bel-bel ka dyan. Meron ako nakalimutang bagay na binili ko. Pero hindi ko in-open. And I'm not sure where did I put it. See, I knew it. I don't know where did I put it. Meron akong binili na yung sabi ko sa inyo para sa kasal, yung ilalagay sa ulo, na sabi ko mahaba. But I don't know where did I put it. Kasi hindi ko pa siya na-check. Like, hindi ko pa siya na-open. Hindi ko pa nakita kung mahaba talaga. So, it's here. Thank God. Hindi ko siya in-open that time. Nakalimutan ko.
Ah, maiksi pa rin pala. Akala ko mahaba. Mukha kasi siyang mahaba sa picture. But this one is way cuter. Kasi may bow. Yung isa walang bow. I don't know what it is. Gusto ko ng medyo mahaba. But anyway. I have two options. This one or the other one. But I'm drinking my calamansi. Maligam-gam na calamansi now because parang parang may nagbabadya. I'm still not in the mood to make any curricular activities. So mamaya ko na lang siguro gawin after I do my reaction paper para sa research subject ko. Gawa muna ako ng reaction paper. Then pag napagod na yung brain ko mag-isip, gagawin ko yung mga extracurricular activity. Gumagawa ko like, mayroon akong in-between mga activities guys. Kasi minsan alam niyo, pag nagsa-study ako, naboboard ako. After 1 hour, napapagod ako. Because who likes studying? Well, I like to study the Bible because it's, you know, very full of wisdom. But this one is... Hey guys. My nose is very stuffy. It's been like 3 days now na congested ako and I think 4 days na ako hindi nakakapag-exercise, which is very sad because my body wants to do exercise but my body felt very heavy na para siyang magkakaroon. Anyway, I'm drinking paracetamol also. I don't feel good. Honestly, I don't feel good pero gusto kong tumakbo. Pero yun nga, common sense, pag you don't feel good, tapos tatakbo ka pa, baka lalo pa. Anyway, magpa-vlog ako today kasi wala si Hanan. Si Hanan ay nag-excuse dahil meron siyang pupuntahan sa sikasuhin niya yung residence ID ng family niya. So, we will vlog later. Meron ako ikukwento sa inyo guys, pero nakalimutan ko. Yeah, I remember. So, we will vlog later and since boring lang, alam niyo naman ang routine ko, hindi na ako mag-vlog sa work ko guys kasi ganun lang din naman yung work ko. So, nag-open lang ako ng vlog kasi sa totoo lang guys, hindi ko na alam saan ko in-open at kinu-close ang vlog ko. So, sobrang... I don't even know. Okay, so I'll see you later. For sure, because I'm alone. So, I'll see you later. Guys, let's eat lunch. Muntik ko na kayo makalimutan. Muntik na ako kumain. But... we are going to eat adobo today. Yes, adobo. So let's eat manok. Eat manok with me. Sabay dapat kami ng boyfriend ko kakain, kaso hindi pa luto ang kanyang ulam. Thank you, Lord. Ano ba guys? Yung stress ko ngayon sa masters ko. Pataas na. Ayun ko guys. Ewan ko ba? Ang Diyos talaga na bahala sa buhay ko. Wala na. Ang hirap mag-conduct ng research pag wala ka sa Pilipinas. Bahala na si Lord. Anyway, I'm just gonna eat my lunch without thinking about my research. We'll eat cucumber salad pala. Siguro bukas, dadalhin ko din kayo. Kasi for sure sa bahay, hindi naman ako makakapag-vlog. Kasi boring na ang life mo yun, guys. Wala ako masyado activity kasi tinatry ko nga tapusin yung mga deadline ko sa masters ko. Alam nyo na yung salad na yun. Anyway. Ang gulo-gulo. Dumudugo na yung ilong ko guys sa kakasikma ko. Nadugo to kanina eh. Hapdi na niya. Stress ako. Gusto ko manood ng movie mamaya. May bagong movie ngayon, yung Jurassic Park ni Scarlett Johansson. Okay. Niyayaya ko yung boyfriend ko na manood. Kasi gusto ko mag-popcorn mamaya eh.
Hi guys. Time check. It's 4:34. Enough. I can't anymore. Hindi na kaya ng brain cells ko. I'm waiting for my boyfriend. Hindi mo na ako uuwi kasi dito na kami magbabasa ng Bible. Ayoko magbasa ng Bible sa bahay guys kasi too much distraction. Yeah. Tsaka dito, walang tao. Doon sa amin, may tao kasi. Hindi ako masyado makapwesto ba. Yeah. Ngayon lang ulit kami nagbasa ng Bible nga kasama ko yung boyfriend ko guys kasi nga kakauwi niya from barko and wala namang signal sa barko and minsan like sobrang pagod niya sa barko, hindi kami nakakapagbasa. So simula nung umuwi siya from work, we started reading the Bible together again and I prefer that kasi ayoko naman na ako lang yung may spiritual relationship sa Panginoon. Siyempre gusto ko din yung lalaking makakasama ko habang buhay, Lord willing, ay may spiritual relationship din sa Panginoon. That's why we read the Bible together. Ang boyfriend ko ay malayo pa, pero malayo na. So hindi pa siya ganun ka like knowledgeable sa mga things sa Bible, but in time, he will be by God's grace. Ano ko kaya sa kanya? Siya sumasagot. Guys, kagabi, sa totoo naman, ilang beses ko naman talaga nararamdaman yung feeling ko na parang ayoko nang ipagpatuloy yung masters ko. Kasi nga, yun nga, di ba sabi ko, ang hirap gumawa ng research pag wala ka sa Pinas. Kasi, yung iba magre-research sila ng almost 2 months, 3 months. Ako, 30 days na ako sa Pinas. Tapos yun lang yung bakasyon ko, tapos magre-research pa ako. Magkakandak pa ako ng study. So, pumapasok siya sa isip ko minsan na i-drop ko na lang, ganun. Hanggang sa kagabi kasi nagbasa kami ng Bible ng boyfriend ko and the message was like, may perfect timing ang Panginoon. You just really need to trust Him. And nakakatawa lang kasi He was the one. Siya yung naka-reveal ng message sa sarili niya. Tapos, may binasa kasi kaming story sa Book of Joshua. Tapos siya yung naka-realize, sabi niya, kaya ikaw, sabi niya akin. Kaya yan nangyari sa'yo ngayon kasi yan yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo ngayon. Kumbaga pa, huwag kang mag-give up, magtiwala ka sa Diyos. Mukhang mahirap, pero yan, ngayon nga yan nangyari kasi ito yung plano ng Diyos na mangyayari sa'yo. So, naka-realize lang ako na, ayun, just do not rely on my own knowledge and strength dito sa Masters kasi nga, it's all about God. Although parati ako pinapa-remind ng Panginoon pero hindi talaga maiwasan guys na daily nakakaisip ako na gusto ko mag-quit. Pero buti na lang, buhay ang salita ng Diyos na araw-araw din nire-remind niya ako na wag nga mag-quit. And yesterday, natatawa lang ako kasi ginamit niyang vessel yung boyfriend ko para ipaalala sa akin na wag ka kasing mag-rely sa sarili mong kakayahan. Oo, mahirap mag-research kasi nga malayo ka. Mahirap yun para sa akin kasi tao ako. Pero para sa Diyos, hindi nga yun mahirap. So, yun, na-realize ko na naman ulit kahapon na I am not on this journey alone. I am on this journey with God first. On the battle. Siya yung nasa harap. So, natuwa lang ako kasi nagulat ako sa boyfriend ko. Hindi kasi yun siya, like, hindi yun pala share. Pag nagbabasa kami, tahimik lang. And then, kahapon, nagsalita siya. Kaya nawindang ako kasi, nagsalita na. Tapos, yung message na narinig ko sa kanya is what I needed to hear pa talaga. So, amazing lang na gumagamit ang Panginoon ng mga taong anytime, pwede siyang gumamit ng tao para lang ma-rely sa'yo yung message niya. So, that's why surround yourself with people who have a personal relationship with the Lord because they would really help you in your life kasi ang sasabihin nila sa inyo ay yung learnings nila sa Panginoon. Hindi yung kanilang personal opinion sa buhay in which pag pure personal opinion kasi medyo magiging magulo ang buhay natin kasi lahat tayo tama. So, as much as possible, you do your Bible reading and you make sure that you have a good personal relationship with the Lord. And if you're struggling right now that you do not want to read the Bible but you really want to,
sa kabila ng kabisihan ng mundo ko ngayon, we are still doing our Bible studies, and let us again, know the Lord God, and message me on my Facebook page para masali kayo sa ating Bible reading sessions so that you would know Christ more. Diba? Asan yung boyfriend ko? Akala ko nasa kwarto na siya.